Welcome sa second episode ng ating Math Dali Lang channel by Engineer Reggie Maigi. So, noong nakaraang video natin, sa first episode, natutunan natin kung paano gawin ang basic operation ng integers addition. So, ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa operation na subtraction. Kaya kung ready na kayo, so umpisahan na po natin yung ating video. Okay, sige po. So ngayon, ang gagawin natin ay magsusubtract tayo ng integers. So paano natin madaling maintindihan yung topic na to? Again, nung first episode, natutunan natin na kapag nakita natin ang negative na sign, yan ay nagre-represent sa utang. Yan, At kapag nakakita tayo ng mga positive numbers, yan naman po ay nagre-represent dun sa pera na mayroon tayo. At hindi yan utang. Kaya gagamitin natin yung konsepto na ito, para madali nating maintindihan yung tungkol sa subtraction of integers. So, umpisa natin dito sa first question, So, halimbawa, meron kang 10 piso, yung mga numbers pala, para madaling maintindihan yung konsepto, pwede natin siyang i-represent sa pera. Yan, kasi mas madaling maintindihan kapag may pera tayo, Halimbawa, 10 minus 2. Yan. So, anong ibig sabihin? Kasi, remember, yung ating pinag-uusapan ay integers ito, Kaya, pwede nating sabihin ito na 10 o positive 10 minus positive 2. Pero, since positive po siya, hindi na siya isinusulat, Yung kasing symbol na positive yan, meron po yung plus sign, Pero, kapag may plus sign, may positive sign, in algebra, tinatanggal na po siya. Okay, kaya sa mga beginners, kung kayo ay beginners, gustong matutunan yung algebra dito sa channel na Math Dali Lang channel by Engineer Reggie Maigi, so matututunan nyo po ito sa loob lang ng ilang minuto. Okay, ang ibig sabihin ay integers ito, sinusubtract natin, at yung konsepto ay meron kang 10 piso, pero ang mangyayari, utang, Utang minus. Yan. Ibig sabihin, pwede mong sabihin na may umutang sa'yo na 2 pesos. Kaya nabawasan. Siyempre, mababawasan kasi uutangan ka ng 2 pesos. So, yan. Di kaya, pag umutang sa'yo, siyempre, magkano pa yung pera mo? Siyempre, madaling i-compute yun. Meron ka pang 8. Yan. Positive 8 pa ang meron ka. Kasi, meron lang umutang sa'yo na 2 pesos. Yan. Kaya yan ang sagot natin dyan ay simply positive 8 or simply 8 na lang. So, pwede natin ganun. Pasimplihin na natin. Okay, yun lang po ang ibig sabihin, kapag nakita nyo na yung minus. So, isabihin, utang yon, ibabawas natin. Ngayon, halimbawa naman, paano kung meron ka dito na utang ng dati? Yan, ito yung magiging problem natin. Paano kung dati kang may utang 20 pesos? Pagkatapos, uutang ka pa ng another 50 pesos. So, syempre, madaling maintindihan ko. Kasi kung dati ka nang may utang na 20, uutang ka pa ng 50, di magkano na? Syempre, magiging 70 pesos, Magiging 70 pesos na yung utang mo, di ba? Kaya ganun po ang mangyayari. Kapag merong dating negative numbers, binawasan mo ng 50, may operation po na minus. Di ba yung minus, ang ibig niyan sa atin, yung konsepto, para madali nating maintindihan, utang. Yan, mautang ka ulit. Kaya ang mangyayari, dalawang utang equals utang pa din. yun na po, Kaya negative 20 minus 50 is simply negative 70. Yan. Okay, mga whole numbers po yung gamitin natin para madali nating maintindihan, Kaya halimbawa, meron ka dito na negative 10. Sabihin, may utang ka ng 10 piso. Uutang ka pa ng 5 piso. O, di magkano na ang utang? O, madaling gawin, Di may 15 pesos ka ng utang, Ayan. O, ganun lang po yun. Kaya, nakita natin na ang operation na subtraction ay madali naman siyang maintindihan, Kapag nirelate natin sa utang. Kasi uso ngayon yung pangungutang. Kahit ako, minsan, nangungutang. Pag nagigipit. So, ngayon, paano kung ganito yung problem, paano kung may utang ka? May utang ka 40. Kaso yung nakita mo dun sa sign ay minus utang
Tapos, another utang. Ayun, anong mangyayari? Yan. O, di ba, ang negative, pag nakita natin, utang to Tapos, utang na may utang pa. Ang ibig sabihin nun, ito po, magbubuo tayo ng konsepto. Kapag isang sign lang, ibig sabihin, another utang. Yan, another utang yun. Kaya anong nangyayari, nadadagdagan yung utang. Pero kapag meron kang utang at meron pang another utang dito, ayun, ang ibig sabihin nun ay bayad yun. Yan. O, ibig sabihin, kapag meron kang utang na 40, dalawang magkasunod na sign, ibig sabihin, may pambayad ka na. Yun, mabubuo natin yung konsepto, magiging pambayad mo to. Kaya ang mangyayari, kung may utang ka na 40, since dalawang negative sign yung lumabas, ibig sabihin, pangbayad mo na. Ibig sabihin, may utang ka na 40, ay nagkaroon ka ngayon ng pambayad na 20. Yan. Siyempre, obvious naman ang sagot, di ba? Kung may utang ka na 40, may 20 pesos ka, mababawasan ang utang mo. Magiging ilan na lang? Siyempre, magiging 20 na lang. Di ba? Kasi simply subtract, 40 minus 20 equals negative 20. Kaya ang sagot dyan ay negative 20. Di ba? Yun na po yun. So ngayon, ibahin naman natin, Ibahin naman natin. Paano kung wala ka namang utang? Meron kang 100 pesos. Yan. Pagkatapos nakita mo minus negative 50. Yan. So paano mo makukuha yung tamang sagot? So ibig sabihin, may 100 pesos ka, dalawang negative sign, teka, pag dalawang negative sign, may pangbayad na ako. Di ba? Kaya ibig sabihin, ang problem na to ay nangangahulugan na meron kang 100 pesos at meron kang 50 pesos na. Yan. Hindi ito utang, Hindi utang. Kasi positive means hindi yan utang. Yan yung pera na mayroon ka. Pangbayad mo yan. Kung may mga babayaran ka, meron kang reserve money. Kaya ibig sabihin, 100 minus negative 50 is simply dalawang negative equals pangbayad na mayroon ka. Kaya 100 plus 50 ay meron ka ng 150. Positive. Di ba? So ngayon, ganun na po yung simple subtraction of integers. And I'm hoping may natutunan kayo dun sa mga ideya na yon dito sa Math Dali Lang Channel by Engineer Reggie Maigi. At kung nagustuhan nyo yung ating discussions, lalo na kung nalilito kayo dati sa operation of integers involving subtraction, please share and like para mas marami pa ang matuto dito sa channel na ito. Thank you sa inyong panonood at abangan nyo po yung next episode na ilalabas ko at yun po ay may connection sa multiplication of integers. So hanggang dito na lang tayo. Thank you sa inyong panonood. Bye-bye!